Alamin naman po natin ang iba pang pangyayari sa nagpapatuloy na translasyon ng puon ng itim na Nazareno. Nag-uulat si Kirby Cristobal sa Maynila Live. Kati, kanina nga ay nangapuntahan namin sa may Quiapo area. Itong imahe ng mahal na poong itim na Nazareno ay kapansin-pansin na nabali na yung krus na daladala ng imahe. Ayun nga sa nakita nyo sa ating video, yung pinakaibabaw na krus nito ay gumegewang na. Talagang yung mga tinatawag nating timon at anghel ng nagdadala mismo ng karosa ay sila na lamang yung nag-iingat para hindi na tuluyang masira yung daladalang krus ng imahe. Kapansin-pansin din Kati, na medyo nawalan ng disiplina itong mga deboto dahil bukod doon sa pag-akyat nila doon sa talagang patuloy silang kahit masaktan sila at mahirapan ay talagang pinipilit nilang mahawakan yung poon. Kati, hindi ito tulad nung nakaraang taon na naging maayos yung translasyon 2013. Ngayon kasi Kati, dumoble nga yung numero ng tao, kaso ang mahirap kasi ay wala sa karamihan ng mga deboto yung tamang paggamit ng lubid, yung tamang paghila ng karosa at tamang pagsunod doon sa mga timon kung nasaan yung karosa. Kati, kapansin-pansin din na sa ngayon pa lamang ay dumalaki na yung bilang ng mga nasusugatan. Pero though minor injuries lamang yung naitatala ng Department of Health, ay kapansin-pansin na medyo karamihan sa mga ito ay mga babae. So patuloy na at pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nandirito pa lamang po sa may Quiapo area, na kung yung mga babae po na aakyat mismo doon sa may pinakakarosa, ay siguraduhin po ninyo na malakas yung inyong mga katawan at may sapat po kayong galaw para po makaakyat kayo doon sa mismong karosa. Kati, kung tutuusin, pag nandito ka mismo sa may area, talagang mararamdaman mo yung pagkalugmok dahil makikita mo yung ating mga kababayan na kahit anong hirap, kahit anong sikip or hindi na talaga makahinga ay pipiliting makahawak sa poon. Kati, marami ang mga pagbabago 2014. Tulad nga yung sistema, kaninang umaga pa lamang nung magkaroon ng misa si Cardinal Tagle ay talagang hindi na natapos yung misa at talagang doon na lamang sa may ilalim o sa may VIP section nitong Quirino Grandstand tinapos ni Cardinal Tagle yung komunyon dahil nga nagkagulo na kagad yung mga deboto at nagpanika na nga mismo doon sa may grandstand. So ngayon Kati, medyo mabilis ang pagtakbo ng karosa at tuloy-tuloy naman, wala naman tayong nakikitang problema at yung pag-maintain naman ng security ng Philippine National Police ay nandoon pa rin sa mga lugar na daraanan pa rin ng prosesyon. Sa ngayon Kati, patuloy pa rin na nananalangin ang Minor Basilica ng Quiapo na hanggang sa makapasok yung imahe mismo ng mahal na poong itim na Nazareno sa loob ng simbahan ay mas magiging maayos at mas magiging maganda yung pagpasok at pagtatapos ng piyestang ito. Inaasahan naman na aabutin pa ng ilang oras yung prosesyon dahil tulad nung nakaraang taon, inabot ito ng halos 20 oras. Ngayon inaasahan natin dahil medyo mabilis naman ay mga ganong oras din or mas mababa pa dun sa oras na yon. Kathy? Kirby, nabanggit mo 18 hours ang itinagal ng translasyon noong nakaraang taon. Sa taya ng mga otoridad, anong oras makakarating ng Quiapo Church ang imahen ng itim na Nazareno? Kati, nakausap ko kanina yung isa sa mga miyembro ng Philippine National Police at yung isa rin sa mga nagtitimon dyan sa may Minor Basilica ng Quiapo. Ayon sa kanya, sa ngayon daw ay inaasahan baka mas maaga nga makapasok yung imahe ng mahal na poong Nazareno. Kung hindi 1:00 ng madaling araw, ay 12:00 inaasahan nila na sana ay makapasok ng tuloy-tuloy kung walang magiging problema at magtutuloy-tuloy lamang yung prosesyon na ginagawa ng mga deboto at walang ibang magiging hadlang doon sa pagdaan mismo ng karosa ng mahal na poong Nazareno pabalik ng Quiapo. Okay, maraming salamat Kirby Cristobal, nag-uulat live mula sa lungsod ng Maynila.